Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwan na galiban na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang salita ni Jesus ang hahatol. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo. Ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. Ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 48. Ito po ang mensahe. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. Ang nasalitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa. Ito natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 1, talatang 8. Ito po ang mensahe. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesu Kristo. Pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 2, talatang 2 hanggang at ito po ang mensahe. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusan nagpalaya sa inyo. Walang habag na hatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, ngunit ang mahabagi walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Ipagpatuloy po natin sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong puso o sa inyong isip. Magpaalalan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng himno at awiting spiritual na may pasasalamat sa Diyos. At anumang gawin nyo, sa salita o gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at hingin po banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. So yan. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Wala po dito sa tema na ang salita ng Panginoon Jesus ang hahatol. So yan. So nais ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na doon sa itinakda niya na paghukom, diyan sa itinakda niya na yan na paghukom at mga pang-araw-araw nating ginagawa, ang Panginoong Jesucristo ay itinalaga niya para sa ating kaligtasan at para din sa kaparusahan ng ating kahahantungan. So yung iniaral niya na nagmula sa Panginoon Diyos na yung pangaral sa mabuting balita at isinagawa niya, yan ang hahatol sa atin kung tayo ay maliligtas or tayo ay parurusahan sa takdang panahon o sa paghuhukom nga na tayo ay mapasa impyerno. So yung mabuting balita na ibinabahagi ko sa inyo, so yan yung batayan. Yan yung basehan ng judgment ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. So, kaya sinasabi ng Panginoon, siya yung gaganti sa lahat ng bagay. Kung
anuman kung sa pamumuhay natin na ito, sa gabay naman ng Panginoon Kristo. Kaya sa, nagtakda siya nung Judgment Day. Ngayon, yung batayan ng pagpaparusa na yun ng Panginoon Diyos, yung inihayag ng Panginoon Kristo. At kakibat din niya, ang Panginoon Kristo na siyang kakibat niya sa pagsasagawa ng Judgment Day pagdating ng takdang panahon. Ang Panginoon Kristo ay susupiling niya kanyang doon sa unang pagkagunaw o sa unang gawin sa paghuhukom ay yung devastation kasama si Panginoon Kristo at yung mga anghel niya, kanyang gunawin yung 1/3 of the world, 1/3 of the people, kanyang pati yung demonyo pupuksain niya, tapos maghahari siya 1,000 years. And then after that, totally tatanggalin na lahat, matitira yung mag-create ng bagong langit, bagong lupa, saka yung New Jerusalem na itinakda para sa ating lahat. So, ganun ang mangyayari pagdating ng takdang panahon na yung sinasabi nating Judgment Day, yung basihan ng Judgment Day, yung good news, yung mabuting balita na ipinangangaral ko sa inyo ngayon, na ipinangaral ng Panginoong Hesukristo para tayo ay maligtas, at ginawa niya na ating ipinagpapatuloy para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at tayo ay mabuklod sa kaligtasan at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Hesukristo. Tayo nagpapailalim lahat o binubuklod, tayo pinagbubuklod ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Hesukristo sa kanyang paghahari para sa pananampalataya natin sa Panginoon, para maligtas tayo. So, sa ilalim ng kanyang paghahari, magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos doon sa mga iniaral niya na ating gagawin. So ngayon, kung hindi natin susundin yon, so yun, magiging basihan nga yung mabuting balita para kung sino parurusahan at kung sino yung maliligtas. Kaya sinasabi, tayo ay pagsisihan natin yung ating mga pagkakasala at magabayan tayo kung paano tayo mamuhay ng matuwid, mabuti, tama na dapat nating ipamumuhay. So ano ba yung tama? Ano ba yung makatotohanan? So yun yung inihayag ng Panginoon Kristo. Yun ang dapat natin pamumuhay. Ano yung wastong pamumuhay? Yung inihayag ng mabuting balita, yan ang wastong pamumuhay para tayo ay may kaligtasang espiritu. Para tayo namumuhay na sa langit. Na yan yung ganyan tayo dapat mamumuhay, maka-spiritual. So na may pananampalataya sa dangan nga lamang kaya tayo ay narito pa sa katawang lupa, narito pa sa lupa. So meron pa tayong vulnerability, meron tayong spoilage, ay hindi pa tayo ganoon tayo vulnerable pa. Bagamat kung tayo man ay mayroong pagpapala ng Panginoon, tayo ay sumusunod sa Kanya, meron tayong pagpapala na maaaring hindi tayo mamatay kung sakasakaling sa panahong ito darating ang Panginoon sa Kristo. Kasi kung sa panahon ito darating siya, mayroon taong hindi makararanas ng kamatayan. Kasi nga yung sinasabi lang rapture. Ganun ang mangyayari dun sa mga tao na maliligtas. Ikaw ay iaakit sa langit. Di maghuhukom, bago gawin yung paghuhukom, yung unang ako, 1/3 of the people, 1/3 of the earth, i-devastate niya, 1/3 of the people, i-annihilate yun. So ngayon, yung maliligtas, dadalhin sa langit bago gawin yun. Kasi pupuksain niyo yung demonyo eh. So bago mangyari kasi na mangyari yan, yung demonyo maghahari muna. Maghaharihan muna ng demonyo yung earth. So ngayon, pag naghahari na yung demonyo, bago maghari yung demonyo at siya ay puksain at yung mga taong sumusunod sa kanya, magra-rapture na sinasabi. Para hindi mo maranasan yung paghahari ng demonyo, maligtas kasi papahirapan ng demonyo yung mga ayaw susunod eh. So kailangan para yung mga nanampalataya hindi na paghihirapin doon sa demonyo. At saka doon sa gagawin pag-unaw sa kanya at devastation ng 1/3 of the earth. So ngayon magiging mahirap yun kasi 4 years and a half yun. Ewan ko, 4 na itong kalahati o mga ganon. 4 years and a half or 3 years and a half, mga ganon. 42 months 42 months. So kung bibilangin mo ilang taon yun, mga ganon. So ngayon ay bago mangyari yun, yung mga taong maliligtas, yung mga tao na nanampalataya, merong hindi mamamatay. And then, yung mga, halimbawa, yung mga kaanak nyo, mga namatay na, kung sila maliligtas, bubuhayin agad, bubuhayin yun.
tapos isasama doon sa 1,000 years na pag-aari. So yun yung unang pagkabuhay ng mga patay sinasabi. So yung the rest, sa susunod ng yung last ng paghuhukom, yung pangalawang paghuhukom, yung pinakang final, so doon nabubuhayin lahat. Pipiliin na yung mapupunta sa langit, mapupunta sa lupa. But ang pinakamaganda yung masasama doon sa 1,000 years na hanggang tuloy-tuloy na yon. Wala nang kamatayan yon for the 1,000 years at hanggang sa buhay na walang hanggan na yun. Siguro napaganda nung unang pag naligtas ka at nanampalataya ka. Eh, hindi ka na mamamatay, tatransform ka na agad sa katawang panglangit, makakasama ka sa 1,000 years. So ang magkakaroon lamang doon sa pamumuhay ng 1,000 years na yon ay yung mga taong magtutuloy-tuloy na kumbaga man, di ba state niya yung di ba may maliligtas. Ngayon, yung may matitira na 2/3. May matirang 2/3 o may matitirang mga tao na yun ay magtutuloy-tuloy yung pamumuhay sa 1,000 years. Hindi lang matitira doon na yung iniakit sa langit tas bababa, hindi yun. Kasama lang sila sa mamumuhay pero mayroong magpapatuloy na mayroong spoilage pa rin doon sa 1,000 years na yun. Kasi mayroong maluloko pa rin si Satanas kasi doon sa ganap na paghuhukom ng mga kaharian lalaban sa Diyos, lalaban sa Panginoong Kristo. Di ba naghahari na siya for the 1,000 years. Pagdating ng 1,000 years, magkakaroon pa ng final battle doon mangyayari yung may maloloko pa. So ibig sabihin, mayroong mga tao mamumuhay pa ng patuloy, di ba? Doon sa 1,000 years na yun. Aside from doon sa mga mananatiling buhay ng 1,000 years na inakyat na sa langit at muling binuhay, di ba? So yun. So ngayon, kaya yung salita na yan na sinasabing hahatol pagdating ng takdang panahon, kaya yung kasama diyan yung sinasabing maliligtas na yon na ikaw ay magkakaroon ng buhay at muli kang bubuhay for the 1,000 years. Kasama yun sa paghuhukom na biyaya sa atin ng banal na Panginoon yung sa mananampalataya sa Kanya na makapagtitiis sa pamumuhay na ito. So kaya tayo ay magpaalalahanan, tayo ay palaging magturuan hinggil sa mabuting balita at magsama-sama tayo para sa kaligtasan natin at pagliligtas ng sangkatauhan. Tayo mga Kristiyano, pilitin natin na mapalaganap yung mabuting balita, makapagligtas tayo ng mailigtas natin ang sangkatauhan mula doon sa pagkakasala, demonyo at tayo ay magkaroon ng habang buhay na pagpapala ng Panginoon Diyos sa ibang mga tao. Marami kasi hindi nananampalataya. So kaya gawin natin mga Kristiyano, maligtas yung kapwa-tao natin, napahalaga natin ng buhay. So yun gagawin natin. At sama-sama tayong paalalahanan, magpasalamat sa Diyos mula Panginoon Kristo para sa kaligtasan natin, para makayanan natin yung pamumuhay na naglipa na yung kasamaan. So unang-una, marami tayong kinaharap para makapabuhay tayo ng maayos, unang financial, iba't ibang mga nangyayari sa lipunan, di ba? So maraming pagsubok na nangyayari around. So para malampasan natin yan, masunod natin yung mabuting balita na siyang ihahatol sa atin, eh magsama-sama tayo na tupad din yan, huwag tayo magsarili. Kasi kung magsasarili tayo, magkakasala rin tayo yan. So kaya kailangan, nakikisa nga tayo doon sa simbahan bilang pagpapailalim natin sa paghahari ng Panginoon Diyos. So ngayon, magsasama-sama tayo para magtulungan tayo para sa pamumuhay na ito at hindi lang sa pananalangin, hindi lang sa tuwing atin kanong simbahan, nakikisa ka ron. So, in the process of life, so tayo ay magtulungan para sa maayos na pamumuhay, di ba? Yeah. Kaya tayo, kung tayo may pagkakataon na magbahagi o magpaalala ng mabuting balita, gawin natin para maligtas yung kapwa-tao natin at maging mga sarili natin, nakakalimot tayo, di ba? So, yun ang maganda natin gagawin para kasi yung mabuting balita, yan yung basihan ng pag-ato ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. So, yun. So, sana kayo ay muli ay nagabayan na naman ng banal na Panginoon Kristo sa ating pagpapalaganap at pangangaral ng mabuting balita o pagpapatuloy ng kanyang pagbubuklod at pagliligtas sa sangkatauhan ay tayo ay naibahagi ang kanyang mga aral para sa ating kaligtasan. Tayo ay sa pananampalataya natin sa kanya, pananampalataya sa Panginoon Diyos, sana kayo ay mabuklod. Patuloy mabuklod ng Panginoon Kristo, ang mga saling lahi, ang henerasyong ito ay mabuklod ng Panginoon Kristo sa ating pagbabahaging ito at syempre,
bilang tulong natin doon sa simbahan sa pagbubuklod niya na pagpapatuloy ng ginagawa ng Panginoon sa Kristo. Yan. So, ayan, at magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual at makapumuhay tayo ng maayos sa pamumuhay na ito na may kaligtasan nga at magaan na pamumuhay kung makasusunod tayo sa mabuting balita. Ang lahat, ngayon man, ay tayo mga Kristiyano ay magpakatatag na masunod ng mabuting balita naman yung kinaharap natin sa mundong ito na maging dito sa Pilipinas. Siyempre may iba't ibang pananampalataya at mayroon din namang kahit Kristiyano na sila ay nagkakamali pa rin. So hindi na iwasan nagkamali, nagkakaroon ng epekto sa kapwa-tao natin. So kaya tayo ay patuloy na makinig sa buhay ang mabuting balita para sa kaligtasan spiritual natin. At tandaan natin, kaya ang ating sinusunod ng mabuting balita pananampalataya kay Panginoon sa Kristo, maging daan natin sa kaligtasan o kaparusahan. So ngayon, ay sana ay muli tayo gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. So, tayo pagliwanagan palagi ng Panginoon Diyos mula Banal na Santa Maria at kayo ay maliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sa mga oras na ito, maliwanagan ang bansang ito, kayong mga nasa tahanan, ay nasa inyong mga tahanan, kayo ay maliwanagan at ang bansang ito sa mga oras na ito. At hindi lamang sa mga oras na ito, kundi sa panahon nating ito at mga susunod pang panahon, maliwanagan ni Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos at sa pagsunod at pagtalima sa mabuting balita. So, tayo ay nagkakaroon ng parang boost ng ating pananampalataya. Even though, maliban dyan sa kaliwanagan na yan, na milagro ng Panginoon Diyos para gabayan ng ating pagbabahagi ng mabuting balita, ay iba't ibang mga gabay ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa ating lahat para tayo sa ating pananampalataya. Blessings, etc. etc. So, aside from that, sana ay maliwanagan na Banal Santa Maria yung lahat ng mga reliyon, lahat ng tao at magkaisa tayo sa interfaith unity kung meron man tayo magkakaibang pananampalataya. At tayo ay hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan o diskusyon. So tayo ay pwedeng magkaisa doon sa interfaith unity, magkakaiba man tayo ng pananampalataya o walang reliyon. So meron tayong common good na pwedeng pagkaisahan at para magkaunawaan tayo. Tayo ay nagdidiskusyon o tayo ay nagpapalitan ng mga kapaliwanagan sa pananampalataya o para tayo ay nagkakaisa or tayo ay nagkakaisa in our from that common good and paggabay lalo doon sa mga kapamalaan para ito ay magpaira ng pair for every religion. So tayo ay unite at hindi tayo nagkakagulo. So pag minsan yun na may nangyayari, hindi nagkakaunawa sa reliyon, nag-aaway. Nauwi na sigalutan hanggang sa digmaan. So bakit makakagabay tayo sa family, community, bansa, at buong. So mas maganda na tayo ay ganoon nangyayari at maging ehemplo to every belief, every organization, every country para magkaisa. So, at magkakaiba man ng mga politika, lalo na yan. Yan ba? So yun at doon sa Vatican and CBCP ay patuloy po kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong dumadalangin ng gabay ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos mula dito sa milagro, kapangyarihan at milagro ng Panginoon Diyos mula dito sa pagmimilagro ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at ibang gabay ng Panginoon sa Kristo, kapangyarihan, lalong-lalo na sa paggabay natin sa pamahalaan ng mabuting balita at gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan sa paggabay ng kapamahalaan at bawat kapamahalaan mula dito sa bansang Pilipinas. At ito ay gawin ito ang kanyang ating magabayan ng mabuting balita sa kanyang pamamahala. Kaya yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ng mabuting balita, Banal na Santa Maria, Panginoon sa Kristo, mamahala at Panginoon Diyos, mamahala kayo ng mabuti, matubig-tubigin yung karapatang tao. Sa kayo makikinabang yung inyong mamamayan sa inyong mabuting pamamahala, pagpaira ng patas ng hustisya, karapatang tao.
kayo makapanampalataya na lubos yung inyong mamamayan sa kanilang sa banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo sa inyong mabuti po ang mahala lalo na pag i-implement ng human rights. Yan. Yun. At sana muli ay pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos ang bansang ito at ang buong mundo at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.